Hi, I'm Brother Sunny Hagos, former pastor, now presenter. Welcome to our channel. Correct me if I'm wrong. Doon po sa nakaraan na episode, ang huling sinabi ko doon ay ang unang nag-practice at gumawa ng transubstantiation ay ang Panginoong Hesus mismo doon sa kanyang tinatawag na banal na hapunan. Doon po sa banal na hapunan, merong tinapay, meron ding wine. Kinuha niya po yung tinapay. Tapos, He broke the bread. And that bread, He distributed it to His disciples. Tapos, sinabi niya po yung mga kataga habang ipinapakita niya yung bread, "This is my body." Ay hindi niya po sinabing, "This represent my body." Ganon din po ang ginawa niya doon sa wine. Sabi niya, "This cup is the blood. This is my blood." Ganon din ang sinabi niya. Hindi niya sinabing, "This represent my blood." Noong protestante pa po ako, doon pa ako sa labas ng koral ng Katoliko. Ito pong salitang represent, ito ay aming idinadagdag. Kasi sa buong akala po namin, ito po yung tamang kahulugan nito. Alam mo, yun po'y dagdag. Hindi po talaga yan sinabi ng Panginoon na this represent my body o this represent my blood. Wala po yung salitang katagang represent. Ngayon, ang sinabi ng Panginoon, this is my body, this is my blood. Wow! Alam mo, ang Panginoon ay mamamatay na. Huwebes Santo po ito eh. Bukas, mamamatay na siya. Ngayon, wala po siyang panahon para mag-metaphorical dito. Alam niyo po, ang isang katangian ng taong mamamatay na, ay hindi na po, wala na po siyang mga muro metaphorical. Talagang sinasabi niya ay malinaw. Siguro dahil doon sa ang Panginoon ay mamamatay niya, hindi na kailangan mag-metaphorical ngayon dito. Kagaya ng mga turo niya nung mga nakaraan habang malayo pa siya sa kanyang kamatayan. Kaya ito pong nangyari doon sa Lord's Supper ng Panginoon, ito po talaga ay, ito yung tinatawag na transubstantiation. Ibig sabihin, yung bread doon sa lamisa, yung kanyang forma bread pa rin, pero ang substance niya ay magiging katawan ng Panginoon. Ganon din po yung alak, yung wine. Ang kanyang forma alak pa rin, kung anumang alak yon. Pero ang substance niya ay yun pong nagiging katawan. Tapos, ito po'y ipinag-utos ng Panginoong Jesucristo na sabi niya sa kanyang mga apostol, "Do this in memory of me." Alam niyo yung salita pong do this or in memory of me? Ang salita pong memory o memorial, you make this present wherever you go. Meaning, sa lahat ng kasaysayan, gawin niyo ito. You make this present. Itong nangyari ngayong banal na hapunan, ang katawan, o ang vino, ang bread ay naging dugo, ang katawan ang bread naging katawan, ay gawin nyo ito sa lahat ng panahon habang buhay kayo at yung mga susunod pa sa inyo hanggat siya'y magbalik. Kaya ito po yung ginawa ng mga apostol sa kanilang paghayo habang sila'y nangangaral, sila po'y they do the Eucharist. Siguro sa word ni Scott Hahn, they do the New Testament because the New Testament is no other than the Eucharist. So mga igsoon, mga Katoliko man o hindi Katoliko, ang unang nag-practice ng transubstantiation at ang unang nagturo nito ay ang Panginoong Hesus. Tapos, ipinag-utos niya ito na gawin ng kanyang mga apostol. At ito inobserve ng mga apostol at ng mga taong nag-replace sa mga apostol na nakilala natin silang church fathers o bishops. At nagpatuloy po ito sa buong kasaysayan ng simbahan hanggang po sa kasalukuyang panahon. Ang tunay na simbahan na si Kristo po ang nagtayo ay siya lang po ang gumagawa ng celebration na ito na tinatawag ay Eucharist o na nangyayari po doon sa Eucharistic celebration na iyon, yung tinatawag na transubstantiation.
Kung ito man po ay kini-question ng mga hindi Katoliko, ito pong pagki-question ito, yung po'y nasa huling panahon na. Alam mo, wala pong nag-question ito mula ng panahon ng mga apostol hanggang umalis po si Martin Luther sa simbahang Katoliko. Umalis si Martin Luther sa simbahang Katoliko, 1517 na. Ibig sabihin, doon lang nagsimula ang hayagan at parang pagtutuligsa na ito nga ay mali. Pero ang totoo ay yung mga umalis sa simbahan ang mali. Tama. Maraming maling tao sa simbahan, mali ang buhay. Ay hindi po yung turo. So mga kapatid, mga kaibigan, sana po ay inyo po mapag-aralan mabuti. Binibigyan ko po kayo ng maikli o sabihin natin sa Bisaya, gamay na idea, no? Parang small idea para maintindihan ang Eucharistia. Tapos ako, kahit nag-master's degree na ako noon doon sa labas pa ako ng Katoliko, hindi ko rin ito naintindihan. At nagpapasalamat po ako na ako po ay nakabalik sa simbahang Katoliko. Tapos nung nagkatoliko na po ako, ito po ay aking maliwanag na naiintindihan, but not totally. Dahil meron po itong mystery aspect dito. Ang importante po sa Eucharist ay si Kristo ang nagsabi. Si Kristo rin ang nagsabi na ang bread ay magiging kanyang katawan at ang wine magiging kanyang dugo. Sinabi niya. At siya rin po ang gagawa noon, ay hindi po tayo. Huwag tayong problema noon. So, mga kapatid, sana naunawaan niyo po at sa susunod na mga episode ay baka hindi na po Eucharist ang topic, pero sunodin po kayo para ma-educate po kayo ma-educate. Ang ibig sabihin, lumago po tayo sa kaalaman dito po sa simbahang Katoliko, ang simbahang itinayo ng Panginoong Kristo sa lupa.